May mga tao po ayaw po sa boxing. Sino po ayaw sa boxing? Kasi ang boxing medyo delikado po yan. No po? Pero nire-respeto po natin yung pananaw, yung paniniwala ng bawat isa. But for the sake of illustration, may papanoorin po tayo saglit. Konting-konti lang po ito. So, panoorin po natin. Ayan po, napakagandang panimula. Ako po siguro nahilig po ako sa boxing nung elementary po ako. Mahilig po ako sumali sa mga street boxing. Pero pinagbawalan po ako ni Pastor Joel. Sabi sa akin ano kasi yun pamangkin ng tatay ko sa pinsan. Sabi sa akin, huwag ka nang sasali dyan dahil delikado yan. So ngayon ko lang na-realize na delikado pala. No, delikado yan. Pero ang ganda lang po ng pinapakita po sa atin dito. Dito po ay napakaraming lesson. Napakaraming pinapakitang lesson in life. No po. Ang buhay daw po natin kumisan ay parang boxing. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang boksingera? Boksingero. Tingnan niyo po, ang buhay natin parang boxing kuminsan. Ibig ko lang sabihin, magkakaiba po tayo ng laban. May laban po tayo na kinakaharap. Tama po. Ang iba po sa atin, nasa bantam, featherweight, lightweight. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang heavyweight. Ibig sabihin, medyo mabigat na yung laban yan. Mabigat na yung pinagdadaanan. Mabigat na yung life challenges niya. Pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo, kaya mo yan. We face different battles in life. Different challenges. Yung boxer po dito, ilang beses po bumaksak? 2 times. 2 beses po siya bumaksak. Ang tanong po, kapatid, ilang beses ka nang bumagsak? Ako po, naranasan ko, bumagsak na rin ako. Sino dito, wag na magtaas sa kamay, bumagsak sa tukso? Kuminsan, nabigo sa pag-ibig, baksak ang puso, nawala ng pag-asa, nawala ng courage, na po. Tingnan niyo po yung boxer dito kanina na panood natin. Bugbog po siya. Bugbog. Halos sarado na po yung mga mata. Napansin niyo? Sarado na yung mga mata. Ang ilan po sa atin kuminsan, hindi katawan ang bugbog Bugbog ang isip. Kakaisip. Sa lab test. Kakaisip sa lab test. Ano kayo result? Kakaisip sa mga babayarin. Naku, si Judith na naman, kumakatok na naman. Kakaisip sa mga problema. Ang ilan po sa atin, bugbog na po ang puso, halos manhid na. Tanong mo yung katabi mo, manhid na ba puso mo? Kung mag-alala, ire-resurrect ka ng Panginoon. Pero ang kagandahan dito, kahit bugbog na siya, parang nakakakita pa rin siya. Sino dito kahit bugbog na, parang nakikita mo pa rin may pag-asa. Nakikita mo pa rin, God is with you. Nakikita mo pa rin, mabuti pa rin ang Diyos.
Palakpakan mo ang Panginoon, kapatid. Yung malakas na papuri, ibigay mo sa Panginoon. Hallelujah. Sana po, kahit ang dami na natin pinagdadaanan sa buhay, makita pa rin natin na God is with us. He is with us. He will never leave us nor forsake us. Sabi po nung referee sa kanya, kaya mo pa. Kaya mo pang lumaban. Ang ginawa nung boxer, tumakbo siya sa coach eh. Coach, kaya ko pa ba ito? Lalaban pa ba ako? Sabi ng coach sa kanya, kaya mo yan, just give your best. Just give your best shot. Tiwala ako sa iyo. Pakisabi nga sa katabi mo, tiwala sa iyo ang Panginoon. Tiwala sa iyo ang Diyos. Huwag kang susuko. Kaya mo yan. Dahil kasama mo ang Panginoon. Amen. Sa unang bangon po niya, di ba bumaksak siya? Bangon siya. Ano nangyari? Bagsak ulit. Pagbangon niya, doon siya nagtagumpay. Kumisan ganun sa buhay eh. Sa unang bangon, bagsak ulit. Baka sa pangalawa, magtatagumpay ka na. Baka sa una, nabigo ka sa pag-ibig. Baka sa pangalawa, magtatagumpay ka na. Pakisabi nga sa katabi mo, baka naman. Baka sa pangatlo, pang-apat, bigo ka sa trabaho, bigo ka sa negosyo. Baka sa susunod. Ang lesson lang, huwag kang mapagod, bumangon. Huwag kang mapagod, lumaban. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag kang magsawa. Huwag kang tumigil. Huwag kang huminto. Kaya nga sabi po sa lesson, rise up and don't give up. Don't easily give up. Kasi pag mag-give up ka, susuko ka, hindi ka mananalo kahit kailan. Pero yung lumalaban, sigurado kahit bumaksak yan, kahit matalo yan, pero kapag lumalaban ka sa buhay, one of these days, magtatagumpay ka dahil kasama mo ang Panginoon. Sabihin natin, praise God, hallelujah. Hallelujah. Elijah was a servant of God. He was great. He was so strong. Dahil alam niya, kasama niya ang Panginoon. Nakapag-perform po siya ng napakaraming miracles. Ang dami niyan. In 1 Kings 18:38, he won a big fight against idol worshippers. 450 kalaban niya versus isa lang. Nagtagumpay po siya. Pag binasa niyo yung Bible, makikita niyo po yung ganda ng victory ni Elijah dito. Talagang napatunayan na totoo ang ating Diyos, totoo siyang lingkod ng Diyos. Kasi yung 450 idol worshippers yon, ang challenge, mag-aalay tayo, maghahandog tayo. Kung sino yung totoong Diyos, magpapababa ng apoy, tutupukin yung ating handog at alay. Kalaban niya po, 450 idol worshippers, nagpuprosesyon, nagsasasayaw, umiikot, kumakanta, maghapon, pero walang bumabang apoy para tumupok ng kanilang handog. Pero nung dumating si Elijah na kasama po natin sa pananampalataya, tumawag sa totoong Diyos, sa totoong Panginoon. Ang sabi ng Biblia, pagtawag ni Elijah sa Panginoon, nagpababa ng apoy ang Diyos. Para patunayan na totoo ang Diyos at totoo siyang naglilingkod sa Diyos. Amen. Sino po pwede magsabing totoo ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran? Amen. Sino pwede magsasabi na totoo ako na naglilingkod sa Panginoon? Pakisabi sa katabi mo, totoo ako. Sincere ako. Talagang yung ginagawa ko ngayon, para to sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya. At alam ko, yung aking pinaglilingkuran, totoo rin. Hallelujah. Pero kahit anong lakas ni Elijah,
napagod si Elijah. Kahit napaka-great niya, gumagawa siya ng mga miracles sa kapangyarihan ng Diyos, kahit anong lakas pala ng tao, napapagod din. Sino dito napapagod pa rin? Yung kahit anong lakas mo, fighter ka, kahit anong problema, nakakaya mo, pero dumarating yung time na napapagod din tayo. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo okay lang mapagod, pero huwag kang matutulog, sasampalin kita ng Word of God para gisingin ka ang iyong pananampalataya para magpuri sa Diyos. Hallelujah. Si Elijah po, dumating yung time na napagod po siya. Gusto niya nang umuwi kay Lord. Gusto niya nang mamatay. Ayaw niya nang gumising. Naranasan niyo na ba yan? Yung time na parang ayaw mo nang gumising. Parang gusto mo nang umuwi kay Lord dahil sa bigat ng mga problema mo. Si Elijah po, natakot po siya kay Queen Jezebel kasi nung narinig ni Jezebel na tinalo po yung 450 na Baal worshiper, sabi niya, papatayin ko yan si Elijah. Para bang kung sino pa yung babae, sino pa yung queen, yun ang naka-knock-out sa kanya. Takbo po siya, takot po siya. Si Elijah po, he ran away from his calling. Ayaw niya nang gawin yung paglilingkod sa Diyos. Nakalimutan po niya kung gaano kalakas yung Diyos. Kapatid, huwag mong kalimutan yan. Napakalakas ng Diyos mo. Pero kapag ang isang tao pinanghinaan, parang nakakalimutan niya. Sino po dito yung malakas pero tinatamaan din minsan ng panghihina, ng pagod, na para kang si Elijah na parang gusto mo na rin umuwi kay Lord. Pakisabi sa katabi mo, wag muna ngayon. Maliliit pa ang mga anak mo, kailangan ka pa nila. May plano pa sa iyo ang Diyos. Sino dito katulad ni Elijah na parang tumatakbo ka sa calling mo? Alam mo na tinawag kang maglingkod, tinawag kang mag-serve, pero parang iniiwasan mo, tinataguan mo. Kumisa para tayo si Elijah. 2003, naranasan ko rin po yan. Yung sinasabi niyo na, ay para ako si Elijah. Ay, ako ganon din po. Pero salamat sa Diyos, God was so good, God was so faithful to me. Hindi niya po tayo bilitawan. Hindi niya po tayo pinabayaan. May mga taong ginamit si Lord na parang mga angels. Si Elijah po, nung ni-revive siya ng Panginoon, God sent an angel. Naniniwala po ako na gagamitin tayo ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, yung tapikin mo siya, be an angel. Be a messenger. Be an encourager. Naalala ko po, yung daddy ko po, nagulat ako, nag-Bible study, may dalang Hinebra San Miguel. Alam yung Hinebra San Miguel? Dala-dala ng daddy ko. Sabi ko, bakit hindi Bible ang dala mo? May aral dito, anak. May aral. Sabi niya, kapag tinutukso kang uminom, maglasing, at na-resist mo yan, napagtagumpayan mo yan, tignan mo itong alak nito, nakatayo. Nakita mo yung picture, tinitigan ko. O, kita mo? Nananalo ang anghel ng Diyos. At nasa ilalim niya, yung anghel ng kadiliman, yung demonyo. Tapos binaliktad ni daddy. O, tingnan mo pag naubos na. Nanalo ang demonyo. Talo ang anghel ng Diyos. Sabi ng tatay ko, anak, sa tuwing nagtatagumpay ka, panalo ang anghel ng Diyos. Pero kapag natutukso ka, gumigive up ka, nananalo ang diablo. Sabihin mo nga sa katabi mo, sino kaya ang panalo sa buhay mo? Ha? Only God knows. Diyos ang nakakaalam. Be an angel. Be an encourager. Be a messenger from the Lord. Kasi malay mo, yung mga nakakausap mo, para palang si Elijah na pinanghihinaan, gagapitin ka ng Diyos.
gagamitin ka ng Diyos para sa kanila. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, dito po somewhere in 1 King chapter 19, verse 5 and verse 7, ang sabi doon, God sent an angel, tapos pinakain siya para lumakas siya. Tapos nung kumain siya, ang ginawa ni Elijah, natulog ulit. Anong tawag dyan? Kain, tulog. Kain, tulog. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang kain, tulog. So, sa pangalawang pagkakataon, ginising ulit siya ng angel ng Panginoon. Tapos pinakain ulit siya kasi pagod na pagod siya, hinang-hina na siya. At ang sabi ng Biblia, ginising ulit siya ng anghel ng Diyos, tapos pinakain siya ulit. Pagkatapos niyang kumain, nabusog siya, tutulog na naman siya. Inawat na siya ng anghel ng Diyos kasi ayaw nga ng Diyos kain tulog. Ang ginawa ng anghel ng Diyos, huwag ka nang munang matulog. Sabi sa kanya kasi malayo pa yung lalakbayin mo. Maglalakbay ka pa. Hindi pa tapos ang Diyos. May layunin pa ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi pa ito yung time para magpahinga ka. Hindi pa ito yung time para umuwi ka sa Panginoon. Hindi pa ito yung time para mag-resign ka. Tumigil ka sa paglilingkod. Mahaba pa yung lakbayin mo. Bangon ka. Magpatuloy ka. Sino dito babangon para sa Panginoon? Sino po dito magpapatuloy para sa Panginoon? Pwede ba itaas sa ating mga kamay natin? Napakataas! Magpapatuloy ako sa iyo, Panginoon! Hallelujah! At ipalakpak po natin yan para kay Lord. Oh, God is being pleased. God is being honored. Alam nyo, nakipil ko yung presence ni Lord na parang nasisiyahan siya sa atin kasi magpapatuloy tayo kay Lord eh. Ano man ang mangyari. Amen. Hallelujah. Tatlong bagay po gusto kong iwan po sa inyo. Pakibasa po. Rise up and keep walking. Hindi ka lang pinapabangon ng Panginoon. Hindi ka lang sinasabihan ng Panginoon na bumangon ka. Hawak kita. Kundi ang sabi ng Panginoon, bumangon ka, magpatuloy ka. 1 John 1:7 tells us, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of His Son cleanses us from all of our sins. If we walk in the light, keep walking in the light. Mga kapatid, pwede po ba yun? Patuloy tayong lumakad sa liwanag. Amen? Patuloy po tayong lumakad sa kalooban ng Diyos. Agree po kayo dyan? Patuloy po tayong lumakad sa mga turo ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy po tayong lumakad sa calling po natin. Pakisabi ka sa katabi mo, may calling ka. Bawat isa sa atin may calling. Sino po dito magulang? Magulang. Tatay, nanay. Ang pagiging tatay, ang pagiging nanay, it's a calling from the Lord. It's a calling from God. Calling po yan. Lakaran natin yan. Huwag natin bitawan yan. Calling yan eh. Ibig sabihin, gawin mo siya. Pag hindi mo gagawin yung parenting, iba magpe-parent, iba magbe-mentor sa anak natin. Papayag ka ba na ang anak mo ma-influence siya ng ibang tao? Ako hindi ako papayag. Okay lang kung ma-mentoran siya ng mga godly people, alam mo yun, mga spirit-filled people, pero as parent, dapat tayo po mag-parent, mag-mentor sa ating mga anak. As parent, be bold, have the courage to walk on your calling. Lalo-lalo na kapag yung anak mo, nasa poder mo pa, single pa, bachelor pa. So, minsan mahirap maging magulang. Totoo po yan.
Kaya sa pagiging magulang, ang iniingatan ko po, yung integrity, kasi sa integrity, nandyan po yung authority. Pag nasira yung integrity natin as parent, ang hirap mag-exercise ng authority. Kaya marami pong magulang ang takot. Takot siya mag-share ng Word of God. Takot siya mag-encourage. Kasi kahit hindi magsalita yung anak mo, bumabalik. At naalala mo, wala pala ako integrity. Sira ang patotoo ko. Kaya as parent, ingatan po natin yung authority and integrity. Nasasakyan po nyo, nasusundan po ninyo. Once nasira po yung integrity, halimbawa, nakita ako nila Joshua at Chasak na naglalasing ng bababae, nagsusugal, nagbibisyo, kahit sigawan ko sila at i-exercise ko yung authority ko na sumunod kayo sa akin, hindi po sila susunod sa akin dahil sira po yung integrity ko. Nasusundan niyo po? Kaya as parent, if you have the authority, if you have the integrity, pasalamatan mo galing yan sa Diyos. At huwag po tayong matakot mag-exercise ng authority sa ating mga anak. Alam niyo po, ang mga modern parents ngayon, napansin ko lang, parang takot. Maraming modern parents, modern tatay, nanay, parang takot sa anak. Nung araw po, tinitignan pa lang kami, nakukonsensya na kami. Pero napansin ko po, ang mga magulang ngayon, sila yung takot sa anak. Ang anak ang nasusunod. Ang anak ang naghahari. Sabi ko, ano problema? Baka nawala ng integrity yung magulang. Kung wala namang diferensya integrity mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. At kung nasira man yung integrity, pwede ma-revive yan. Kasi nga, ang Diyos, He's the God of restoration. He's a healing God. Amen. Amen. Hindi naman din ako perfect. May mga pagkukulang din ako. Pero once na nakita ng mga anak ko yung pagkukulang ko, humingi ako ng tawad sa Diyos. Nagsusorry ako sa kanila, nagsusorry ako sa asawa ko. Bakit? Kasi once na pinatawad ako ni Lord, buo na yung kumpiyansa ko ulit, buo na yung patotoo, buo na yung integrity, at pwede na ako mag-exercise ng authority. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bilang anak, calling din yan. It's a calling from the Lord. Ang pagiging magulang, calling. Ang pagiging anak, calling din yan. Sino po mga anak dito? Taas ang kamay. Kung anak ka, you are called to be a child. At ang calling mo, sumunod at igalang, mahalin ang iyong mga magulang. Nagkakaintindihan po tayo? Children? Hindi pwedeng kayo ang masunod sa amin. Ano yung baliktad na mundo? Kami nasusunod sa inyo. Bilang mga anak na Kristiyano, you are called to honor your parents. You are called to serve your parents, to obey your parents. At kapag ginawa mo yan, nalulugod ang Diyos sa buhay mo at higit kanyang pagpapalain. Palakpakan po natin si Lord. Pangalawa po, ano pong sabi diyan? Rise up and keep sharing. Keep sharing. Once na nag-share ka, uulitin ko po, kapag nag-share ka, ito ay pagpapakita na you are blessed. Sinong gustong-gustong nag-share dito? Nag-share, nagko-contribute, nagbibigay, nagsusupport. Rise up and keep sharing. Pag nag-share ka, yan ay pagpapakita na you are blessed by God. Amen? Testimony mo yan. Pag hindi ka nag-share, mukha kang hindi pinagpapala. Diba? Pag nag-share ka, ito ay pagpapakita na you are growing, matured in faith. Alam niyo po, sa pag-share, hindi po pinag-uusapan yung mayaman-mayaman dito, yung kaparamihan ng pera. Hindi po. Napakarami po naming mga kabataan, sa panahon namin ni Ate Chris, kahit kabataan kami, mula sa mga baon namin, nagtatights kami.
Mula sa mga baon namin, nagko-contribute kami sa mga projects ng simbahan. Kung kinakailangan mag-caroling kami, nangangaroling kami. Kung kinakailangan mag-extra summer job kami, ginagawa namin yan para makatulong kami sa church. Ganun ang ginagawa namin. Kasi yan ay pagpapakita na you are growing, you are matured in faith. Hindi ka pabebe, hindi ka palaasa, hindi ka palahingi. Napakapangit po niyan. Wag na wag po tayo magkakaroon ng image na pag tinignan tayo, ay palahingi naman yan eh. Yan naman ay sihingi. Wag. Sana makita sa atin na, itong taong ito, contributor to, supporter ito, matured to, matindi ang malasakit nito sa church. At kapag ganun yung patotoo mo, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Rise up and keep serving. Pakisabi po, keep serving. Keep serving. Keep serving. May mga church, ang paglilingkod sa kanila dapat banal na banal. Pag nakitang meron kang kahinaan, ayaw ka na nilang makapag-serve. Pag nakita na may kahinaan ka, aawating ka nila. Ako po, hindi ako naniniwala doon. Hindi ako naniniwala doon. Kasi, sino bang perfect? Sino bang pwede magsabi na hindi nagkakasala? Lahat naman tayo. Tama po? Kaya nga tayo magsiserve pa rin para tayo pagalingin ng Panginoon sa ating mga kahinaan. Nasusundan nyo? Ulitin ko po. May mga relihon, may mga organisasyon, ang dami po nilang mga requirements. Ang dami mga qualification. At kung minsan, pag hindi mo naabot yon, bagsak ka. Pag hindi ka perfect, bagsak ka. Pag may kasalanan ka, bagsak ka. Pero sa aking pananaw, lahat naman nagkakasala. Ano ba ang purpose ng paglilingkod? Sa paglilingkod natin, gumagaling tayo. Sa paglilingkod natin, nabe-bless tayo. Sa paglilingkod natin, nag-grow tayo. Kaya naniniwala po ako na hindi mo kinakailangan maging perfect. Ang kailangan mo lang, bumangon ka at maglingkod sa Diyos. Amen? Last video po, makikita nyo po dito, kahit may pagkakamali, kahit may mga mali sa kanya, nakalimot ng lyrics, pero nagpatuloy siya. Ang gusto ko lang ipunto rito, anuman yung sitwasyon, keep serving the Lord. Keep sharing and keep walking. Let's watch this. Share my life. Support ng family, no? Kita may support ng family. You okay? Alright, let's do it. Ang pagpe-pray, no? Nakikita nyo, pinagpe-pray siya, ini-encourage siya. Share
Nora Honor. Take my Hindi. love. I'll never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. I don't really wanna look very much further. I don't wanna have to go where you don't wanna. I don't want Ayan. passion inside, gotta run from myself, gotta know where to hide. Ayan, Remember, ayan. Dalawang beses. oh, don't make me cry. Yun. I have nothing if I don't have you. Pwede kay Lord yan. Tuwan-tuwa yung pamilya niya, no? Samira, it was by no means perfect, okay? But what we see here right now is potential beyond belief. That was captivating and mesmerizing. Samira, can you just remind me, how old are you? I'm 16 years old. 16 lang, batang-bata. 16 lang. Wow, take my breath away. Pwede pa siyang mag-improve. People want to be Whitney, but her songs are so huge. And I thought, you're going to destroy it. You were amazing. Yan, 2 points. 2 votes. Thank you so much. You're still young, you have a lot to work on because some of it is a little out of control. But most importantly, we want to work on what's in here, okay? But you have a gift and talent. Good song. I'm doing this 10 years, and I don't think I've ever seen anybody potential, you know. I mean, the other little Alexander, everybody. If you get your act together, you are the best. You are incredible. Thank you so much. All right, shall we vote? Start with the vote. It's an absolute yes from me. Yun. Yeah. It's a yes from me. Well done. Samira, you forget your lyrics in the boot camp, I will smack you with a big At smack. Amira, this could be the first day of an amazing career for you. Don't mess it up. You have 4
Wow. Grabe. Parang kung i-relate natin yan sa buhay Kristiyano, tayo yung kumakanta at minsan sumasabit tayo, nawawala sa tono, may mga nakakalimutan tayo. Pero yung support po ng family, nakikita niyo po. Yun po ay para sa ating pamilya, para sa kapatiran, sa ating church, sa mga tao na nagsasabi sa atin, kaya mo yan, sige lang, tuloy ka, nagkamali ka, nagkulang ka, natukso ka, nahulog ka, rise up and keep walking. Rise up, keep serving, keep sharing. Yung judges, para sa akin, tumutukoy yun para sa Panginoon. Mababait sila at ganun kabait ang ating Panginoong Diyos na pinakamataas sa lahat. Siya ang the righteous one. Siya yung humahatol sa atin. Ang Diyos pala, mga kapatid, pag nagkamali ka, hindi ka niya i-down. Yan ang gusto ko sa Panginoon. Pag nagkamali ka pala, hindi ka niya tatapakan. Hindi ka niya pagsasalitaan ng masasakit na salita. Hindi niya sasabihin sa iyo na, ayoko na sa iyo, nakakadiri ka, marami ka ng kasalanan. Kundi yan sasabihin niya sa iyo, mahal na mahal kita. At kahit kailan, hindi nabawasan yung pagmamahal ko sa iyo. Manalangin po tayo. Panginoon, wala kaming ibang nais gawin, kundi ang bumangon, kundi ang magpatuloy. Ang tanging mapapangako lang namin sa iyo, hindi kami magsasawang bumangon. Hindi kami magsasawang tumayo. Yes, minsan mahirap. Minsan, hindi namin talaga kaya. Nakakalimot kami. Pero kahit makalimot kami at magkulang kami, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo sa amin, dahil sa pag-ibig mo sa amin na hindi nagmamaliw, dahil sa pag-ibig mo sa amin na hindi nagbabago, babangon kami, magpapatuloy kami, maglilingkod kami. Salamat sa Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Pwede po ba natin sabihin, salamat, Panginoon? Kayo ang aking Ama, kayo ang aking hukom. Kayo ang aking Panginoon na tagapagligtas, na may hawak sa akin. Pwede bang taas mo kamay mo, Panginoon? Hawak mo ko, Diyos. Hawak mo ko simula noon hanggang ngayon. At sa mga susunod pang panahon, hawak mo ko. At hindi ako bibitaw, O Diyos. Magpapatuloy ako sa iyo. At gagamitin mo ako. Magtatagumpay ako sa iyong kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.